Yan, sa aklat po ng Roma, chapter 12. Start po tayo dun sa verse 5. Sa chapter 14. Romans 14, verse 5. I'll be reading sa English. Sabi dito, one that esteemeth one day above another, another esteemeth every day alike. Baga, tinuturing niyang higit doon sa ibang araw. Yung iba, pare-parehas lang. Mga believers to let every man be fully persuaded in his own mind. He that regardeth the day, regardeth it unto the Lord, and he that regardeth not the day, to the Lord that he not regard it. He that eateth, eateth to the Lord. May mga pagkain kasi na hindi kinakain ng iba, pero yung ibang believers, kinakain, sa kanila okay lang. Pero yung iba, sabi niya, he that eateth, eateth to the Lord, for he giveth God thanks, and he that eateth not to the Lord, he eateth not and giveth God thanks. Sabi rito, for none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. For whether we live, we live unto the Lord, and whether we die, lahat ng believers, we die unto the Lord. Nabubuhay tayo para sa Kanya, mamatay tayo para sa Kanya. For to this end, Christ both died and rose and revived, that He might be Lord of the dead and living. But why dost thou judge thy brother? Bakit mo raw hahatulan ang iyong kapatid? Kasi may mga bagay siya na ginagawa na hindi mo ginagawa, parang, ay, nagkakamali siya. Ganun ba yung idea natin? Sabi rito ni Paul, for we shall, huwag mong isipin yun, sabi niya, but why dost thou? Bakit mo hahatulan ng iyong kapatid? Kung i-regard niya yung iba na higit doon sa ibang araw, yung ibang pagkain, kakainin niya, yung iba hindi, ba't mo raw siya hahatulan? Or why dost thou set at not thy brother? Bakit mo siya binabaliwala? For we shall stand, ito yung sabi niya, for we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, as I live, saith the Lord, and every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then, every one of us shall give account of himself to God. Sabi niya, wag mo hahatulan yung kapatid kung ano man yung inaalaw nila o hindi inaalaw sa sarili nila, o may mga bagay silang ginagawa, kasi ang pananagutan niya ay nakanino daw? Sa kapatid. May mga pagkakataon mga kapatid na yung sinasabi natin o yung opinion natin magkaiba. Do sasabihin natin, biblical tayo parehas, we follow yung Bible. Pero kung darating man yung time, maigi na wag natin pag-awayan yan. Okay? Pwedeng ako yung tama, ikaw yung mali, kasi hindi ka pa nagmamature, hindi mo pa naiintindihan. Or pwede rin naman on the other hand, baka ako naman yung mali. Pero nonetheless, wag tayong magtatanim ng galit o sama ng loob sa isa kasi may ganun talagang level yung mga believers. Pero dito ang sinasabi ni Paul, ang mahalaga, lahat daw tayo ay haharap sa Panginoon. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you sa araw na ito. We pray for blessing, we pray for guidance and insight. Give us humility and knowledge ngayong gabi, and give us grace na makapakinig po kami ng may freedom, and encourage our hearts and our souls today. Make us grow for thy honor and glory. May you change us more and more. The way we think, the more we act, and the more we do yung mga bagay, Panginoon. And may mga pagkakasala po kami tonight. May this be the time as well na i-assess namin yung sarili namin, and may we confess our sins sa inyong harapan, Panginoon. Because we're not just gathering with everyone or with one another, but we are doing these things before you, Panginoon. Ang tunay naming sinasamba at pinag-aalayan ng gawain ito ay walang iba kundi kayo. Kaya patawarin niyo po kami, tinisin sa mga pagkakasala at pagkukulang sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas, ang Panginoon Hesus Kristo. Amen. Ang title ng aking message ay Individual Soul Liberty. Okay? Kung maalala ninyo, di ba nag-aaral tayo ng Baptist Distinctives? Yung B, Biblical Authority. A, Autonomy of the Church. Yung P ay Priesthood of Believers. Yung T ay dalawa yun, di ba? May two ordinances yung inaral natin. Yung una is baptism, the first part, and the second is Lord's Supper. Alam niyo yung stand natin regarding sa mga dyan, no? Na tayo as a church, yung authority natin ay galing sa Bible. Hindi tayo gumagamit ng extra biblical o katulad ng tradition of men. Okay? Hindi tayo gumagamit nun. Yung RCC gumagamit nun eh.
Meron silang Catholic catechism eh. We don't follow yung ganong tradition. Only the Bible. Pangalawa, we believe doon sa autonomy of the church. Na tayo, as a church, tayo yung magtitingin sa bawat isa. Kung may mga issues tayo yung sisecure o maghahanap ng solution. Okay? Kung mag-a-appoint man tayo ng minister ninyo or kapalit ko na pastor, kayo rin magde-decide nun. Ibig sabihin, autonomy. Walang pwedeng pumunta rito na sabihin, Pastor, parang mali yung ginagawa mo. Bakit every Friday kayo and Sunday, wala silang pakialam doon. It's our prerogative as a church. Autonomy. Ang idea is independence. We are independent doon sa ibang church. Hindi rin tayo nakikialam doon sa ibang mga Baptist churches. Okay? Kasi sa idea, sa ibang simbahan, wala naman talaga tayong pakialam. Pero yung katulad dating pastor na Baptist, meron ba tayong karapatan or right? Wala. Kahit sila, wala din. Kasi we believe doon sa autonomy of the church. Yung Philippian church, hindi nakikialam doon sa Corinthian church. Kahit marami silang problema, hindi nila ginagawa yon. So, yung mga believers, yung mga local believers, sa isang area, sila yung kasagot doon. O yung magpa-find ng solution. Yung priesthood of believers, lahat tayo ay may karapatan o kakayanan. May privilege tayo na makalapit sa Diyos bilang kanyang mga saserdote. Okay? Hindi nito parang nilalagay lang yung right doon sa pastor o doon sa mga pari. Hindi ganon. Sacerdote to, ibig sabihin, any one of us pwedeng lumapit sa Diyos. Tapos yung last time na baptism and Lord's Supper. Pero ngayon, yung I ay individual soul liberty. Habang inaaral natin ito mga kapatid, first time ko magbigay ng ganitong series, no? Yung acronym na Baptist. Okay? Kahit ako, kung tatanungin ninyo ako, first time ko din ito. Kahit nung unang panahon, nung bago ako mananampalataya, wala akong narinig na ganito. Naalala mo, nag-preach si Pastor Terry, hindi siya nag-preach ng ganito, yung una kong pastor. Pero hindi ibig sabihin, kahit hindi niya ito itinuro, ang ibig sabihin, wala ito sa Biblia. Hindi po ganun ang senaryo. Hindi lang niya ito na ituro na parang isang series. Ngayon, kahit hindi niya tinuro sa akin, pero I find these things totoo, I have the obligation na ituro pa rin ito sa inyo. Kasi anything na totoo sa Bible, dapat yun, aralin natin. Dapat yung matutunan ninyo, dapat yung sampalatayaan ninyo. Ang pinag-iba lang kasi dito, may acronym na. Okay? Minsan, itong doctrine natin ngayon na individual soul liberty, siguro parang, Pastor, parang first time ko marinig yung individual soul liberty na yan, no? Alam nyo, yung doctrine na to, actually, nakahabi ito dun sa lahat ng mga doctrine. Tsaka itong individual soul liberty, pinapractice natin ito. Baka hindi nyo napapansin. Di ba? Ginagawa nyo naman yung freedom nyo. Sabi mo, ay dapat mag-enroll kayo sa MMSU lang. Hindi, Pastor, gusto ko sa data. Ay, hindi pwede. Ang standard MMSU. Walang ganon. Nag-MMSU lang kayo kasi scholarship. Di ba? Sayang nga naman. Alangan magpunta ka pa doon sa may tuition fee. Pero you have the liberty na gawin yon. Okay? Yung mga iba pang bagay na ginagawa natin, papasok pa rin dito, may part na mayroon kayong freedom. Pero for the sake ng understanding, bibigyan ko kayo ng definition. Sabi doon, ano ba yung ibig sabihin ng individual soul liberty? Sabi, every individual has the liberty to choose what his conscience or soul dictates is right and is responsible to God alone for his choice. Ang idea, sabi niya, bawat isa daw sa atin ay may kalayaan na piliin kung ano ang gusto ng ating konsensya, kung anong dinidikta ng ating kaluluwa, kung ano ang tingin nating tama. Pero habang ginagawa natin yung mga bagay na yun, sabi niya, tayo ay responsible sa ating mga action sa Diyos. Okay? Doon sa mga pinili natin, nandun yung ating responsibility. Yun ang sabi ni Brandon Webb. May nabasa pa ako, sabi niya, every individual, whether a believer or unbeliever, ito medyo nilakihan niya yung scope. Kanina, in-exclusive niya sa believers lang, na tayo daw, kahit ano daw decision natin, ano man yung mga ginagawa natin, tandaan natin, pwede natin gawin, pero we are responsible sa Diyos. That's why we need to make sure na yung ginagawa natin ay in accord sa kanyang will. Itong sabi naman nitong isa na nakita ko na definition, every individual, whether a believer or an unbeliever, has the freedom to choose what his conscience or soul dictates is right in the religious realm. Okay? Yung kanina, parang hindi niya pa masyadong nilagyan ng niliitan yung scope.
Dito, niliitan niya na. Ang sabi niya, religious realm. Doon lang pala kung ano yung church na pupuntahan niya. May right tayo doon. Bawat believer may right. Gusto ko mag-join dito, dito ako mag-join. Diba? Anong Bible yung version? Kumbaga, pag inisip mo, you have the initial freedom religiously. Kunwari, di natin alam na mali yung, may mga mali yung ibang ibang version. Pero, may right ka. Pwede ba akong magbasa? Pwede. Gumamit ng iba? Pwede. Pero you need to know kung ano yung tama. Kasi ikaw ay may pananagutan sa Panginoon. So, liberty as the believer to accept responsibility for his own actions and not to try to force anyone else to do or believe anything contrary to his own conscience. Ito niya yun. Hindi mo na pwedeng i-force yung isa na pilitin kung ano yung ayaw niyang gawin. Hindi pwede. I hope wala naman akong pinilit dito no, na magpabautismo. Kasi kung sabi yung paso, mananampalataya na ako. Pero pinilit mo naman ako, kaya ako nagpabaptize. I hope walang ganon. At least kusang loob kayo. I try na wag ganon. Kasi conscience mo yun eh. Kung tingin mo yun biblical, na o-obey mo ang Panginoon, nag-glorify mo ang Panginoon, then do it. Andito lang naman ako para i-guide ka eh. And by God's grace, I'm doing my best na ilid ka lang dun sa bagay na gusto ng Diyos para sa'yo. Nothing more, nothing less. Ayoko rin naman magkasala. However, sabi niya, this liberty is not a justification for disobeying God. The believer must still act according to the principles of Scriptures and honor the doctrinal position of the Bible-believing Baptist Church to which he belongs. Kumbaga, nandun yung idea na i-respect mo kung nandun ka sa church na yon, kung ano pa rin yung ina-uphold nila doon. May binasa tayo kanina, di ba? Doon sa Romans 14 verses 1 or 5 hanggang 12. Pag pinansin mo doon, atras kayo doon sa chapter 14 verse 1. Him that is weak in the faith, receive ye, but not to doubtful disputation. For he that believeth that he may eat all things. Kaya sa church may mga pagkakaiba, may mga iba-iba. Sabi rito, meron daw yung parang weak. Anong weak sa faith? Hindi pa mature. Sabi niya, for one believeth, may naniniwala na that he may eat all things. Kahit daw inoffer dun sa idol, sa kanya wala na akong pakialam dyan. Pagkain na lang pare-pares yan. Sa kanya okay lang yung kainin. Kasi bakit? Alam ko naman, ribulto naman yan. Di naman yan mga Diyos eh. Sabi niya ganun. So sa kanya okay na lang kainin. Pero ibang kapatid na Christian, sabi nila, ay, pakiramdam ko, pagkakain ako niyan, magkakasala ako kasi alam ko, inoffer yan doon sa Diyos-Diyosan nila. Sabi nung isa, hindi, sa akin wala, karne lang yan sa akin eh. Iba-iba. May pero doon makikita yung liberty nila. Sabi niya rito, another who is weak, eateth herbs. Ayaw nga kumain ng iba eh. Ng meat. Let not him that eateth despise him that eateth not. Ito daw wag gagawin. Yung believer na kumakain, huwag mong babaliwalain yung isa. Bahala ka sa buhay mo. Huwag mo araw gaganunin. I-respect mo kung ano yung capacity niya at that time. Sabi niya, and let not him that eateth not judge him that eateth. Baka sabihin naman nung isa, ano ba yan? Kumakain siya nun, nagkakasala siya. Ano to eh? Hindi spiritual tong kapatid na to. Ganon. Mali. Sabi niya, for God hath received him. Pag burawagan niya, bakit? Tinanggap na nga siya ng Diyos. Niligtas na siya ng Diyos. Anak na siya ng Diyos eh. Tapos hahatulan natin. Lagi natin isipin yung sa verse 12. So then every one of us shall give account of himself to God. Dito may kita natin, basically, kanina napansin natin, may mga kapatid na may mga inaalaw sila sa sarili nila, na may mga bagay din, may mga believers din na hindi nila inaalaw. So may kita mo dito, ina-exercise sila yung kanilang freedom. Sa church, may mga nag-iiba-iba minsan. Meron silang liberty. Pero dito, may kita natin, bagaman may liberty sila, pero mayroon kasama nun, yung kanilang responsibility. May nabasa akong iba pa eh. Sabi, liberty is an individual experience, spiritually and practically. Kanina, parang yung kalayaan, parang kumbaga, parang innate na eh. Parang mayroon agad tayo eh, nasa atin. Pero dito, nilagyan niya ng idea na kinonect niya na yung liberty daw, yung kalayaan mo, na gawin yung mga bagay-bagay according to sa will ng Panginoon, nasa ilalim daw yan ng experience mo ng spiritual. Naging malaya ka lang daw in the sense na nagawin gusto mo kasi nga
na palaya ka spiritually dahil sa kaligtasan. Pero may nabasa akong isa bagaman yung mga nabasa ko, majority pare-pareho sila, pero may isa akong nakakaiba. Ang sabi niya, one of the outstanding principles and doctrines of Baptists through the centuries has been what we call individual soul liberty. Ganito yung definition niya. Ang sabi niya, but this phrase means the right. Sabi niya, yung karapatan. So far as any human intervention is concerned, ano ba yung right na yon? Of every soul to approach God and interpret God for himself. Naintindihan nyo? Sabi niya, yung individual soul liberty daw is the right na lumapit ka raw sa Diyos at i-interpret mo ang Diyos according sa'yo. Pero hindi naman pwede yung ganun, no? Hindi naman din pwedeng i-interpret yung Diyos sa sarili nating paraan. Baka mamali tayo noon. It may be true, pero maraming factors para mamali yun. Hindi siya pwedeng tanggapin basta ganun. Kasi ikaw ba na you don't have the right na i-interpret mo ang Diyos on your own, na aside sa magbe-base ka sa scripture, okay? Dapat sa Bible. Habang iniisip ko yung study na to, parang na pinag-uusapan dito is the kind of freedom. Ito yung gusto makita niya. Subukan kong liitan. Yung freedom na nakikita natin dito, o yung aaralin din natin, is yung freedom na meron ang isang naipanganak na muli by virtue of salvation. Okay? Kung baga nung naligtas tayo, naging malaya tayo na gawin kung ano yung dapat natin gawin, kung ano yung gusto natin gawin, not in the sense na magkakasala tayo. Ang idea is, naging tunay na malaya tayo religiously. Paano mo nasabi, Pastor? Yung binabanggit ko dito is religious freedom, kasi merong tinatawag na ganito Yung religious freedom daw allows you to hold or change or practice any belief or no belief at all. Yun daw yung religious freedom. Basically, alam nyo ba yung religious freedom? May sinasabing ganito yung topic natin is about religious freedom. Pero mamaya, hahatiin ko pa sa dalawa yon kasi may pwede kang dalawang pagtingin dun Sabi niya, yung religious freedom daw, pwede ka daw malaya ka na hawakan, baguhin, i-practice yung paniniwala, or ayaw mo talagang maniwala nang hindi ka pinipilit. Yan ang religious freedom. Kung ayaw mo maniwala, walang problema. Sabi ng iba, yan yung tunay na freedom. Sabi niya ganon. Pwede rin daw ganito sabihin. Religious freedom is a fundamental human right that protects individuals or communities' right to freely choose, change, practice, and express their religious beliefs. Somehow parehas. Alam niyo ba, sa totoo lang, we can claim to a certain extent na tayo ay religiously free. Pero in actuality, hindi natin talaga masabi na talagang free tayo. Alam niyo kung bakit? Sa bansa natin, religiously parang free naman, di ba? Pastor, nakakapag-worship naman tayo. So, religiously, free tayo. Pwede talaga kayo magsimba, religiously. Pero magkaiba yung religiously doon sa spiritually free. Naintindihan nyo? Religiously free tayo, pwede kayo magsimba, umattend kayo kung saan, kung ayaw mo maniwala, okay, bahala ka sa buhay mo. Religiously free. Pero meron tinatawag na spiritually free. Yung pinalaya ka ng Panginoong Kristo. Kino-contrast ko dito yung dalawa. Sabi ko kanina, pwede mong tignan yung freedom in a philosophical religious freedom or spiritual freedom. Yung gusto ko maintindihan natin is yung spiritual freedom. Kasi yung philosophical, yan na yung tingin nyo Pastor, di ba may kalayaan tayo na gawin o belief, yung paniwalaan yung gusto natin. Religious ano lang yan, philosophical. Lahat naman tayo malaya di ba? Tinitignan kayo ng batas na you're free. O di philosophical, malaya talaga kayo, kaya nyong gawin. Pero spiritually, hindi naman natin masabi agad-agad na tayo ay malaya. Bakit? Spiritual freedom is only and possible na magmula sa Panginoong Kristo. Naalala niyo yung sinabi ng Panginoong Kristo? Paano natin nasabi na hindi talaga tayo parang ganun kalaya? Kasi ang tunay na kalayaan ay nagmumula lamang sa Panginoong Kristo. Sa Bible, tayo po ay makasalanan. Di ba? Sabi, lahat ng tao ay nagkasala. As it is written, there is none righteous, no not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Wala raw matuwid, walang gumagawa ng mabuti, walang nag-aanak sa Diyos, walang nakakaunawa. Before the fall, si Adam and Eve, sila yung tunay na malaya.
Alam niyo kung sino yung tunay na malaya? Si Adam and Eve. Sila yung may right. Sila yung may totoong freedom na kaya nilang gawin ang lahat. Kaya lang, yung freedom na yung ginamit nila to choose yung evil. Kinain nila yung prutas. Si Adam lang yon. Pero yung spiritually free, pagkatapos ni Adam, nung nag-fall si Adam, wala nang spiritually free. Bakit? Ano ang nangyari sa mga tao? Dahil si Adam ay nagkasala. Pansinin nyo, ano ang ginawa na ng taong makasalanan? Nung si Adam ay nagkasala and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord. Anong ginawa ni Adam na nagkasala? Nagtago na siya. Ba't ka magtatago? Kasi nga may guilt. Alam niya may ginawa siyang mali. Pakiramdam niya hindi na siya malaya. Natago nga siya eh. Kung malaya ka, di ba kala mong innocent ka, lalabas ka. Si Adam hindi na. Nagtatago na siya. Kaya nga sabi niya sa verse 10, sabi niya, I heard thy voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. Sabi niya ganon. Hindi yun freedom. Ano yun? Fear. Ulitin ko ha, hindi yun freedom. Before the fall, na-experience ni Adam yung freedom. Mayroon siyang klase ng freedom na siya lang yung meron. Pero nandun siya sa point na pwede siyang mag-fall. At yung freedom niya na yon, yung will, yung sinasabi ng marami na free will, ginamit niya. Alam niyo nangyari, nagkasala siya. Pagkatapos nun, hindi na siya naging free, napuno na siya ng takot sa kanyang puso. Ganyan na nangyari sa kanya. Alam niya na parurusahan siya, may konsekwensyo kanyang ginawa, meron na siyang guilt. Alam natin yung nangyari, pinarusahan talaga sila, di ba? Kinurse si Adam, and then pinaalis sila dun sa Garden of Eden. From that time on, ito yung gusto ko makita natin. Mula na nagkasala si Adam and Eve, ang bawat isa, ang mga tao ay naging alipin na ng kasalanan. Naalala niyo yung sinabi ng Panginoon sa John 8:34, and Jesus answered them, verily I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. Sinong nagkasala? Lahat tayo, and therefore, lahat ay alipin ng kasalanan. And the question is, are you free to choose God? Hindi. Hindi mo siya pipiliin. Ayaw mo sa Kanya. Ang sabi nga dito, whosoever committed sin. Ang idea, hindi ito about political bondage. Ang idea is the slavery of the soul to evil passions and desire. Ang idea, naging alipin tayo ng masamang nasa. Nung pumasok yung kasalanan kay Adam and Eve, tapos na ipanganak tayo eventually in time, ang nangyari, yung ganoong klase ng kasalanan na nasa kanyang sarili, yung spiritual bondage na yon, may effect sa kanya yon. Nandun na yung mga evil desires niya. And eventually, naging master ni Adam yung kasalanan. Hindi na ang Diyos yung kanyang master. Naging servant na siya ng kasalanan. Paulit-ulit sa Bible, ang sabi, 2 Corinthians 4:3, punta po kayo doon. 2 Corinthians 4:3, pero kung okay lang, kung mas gusto nyo nakikinig, wala namang problema. Pero it will be good if you will open your Bibles. Tinignan ninyo doon yung place. 2 Corinthians 4:3, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Kanino na itago, nailingid, doon sa mga naliligaw. Ano ba nangyari sa mga naligaw na yan? Verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Sabi dito, lest. Ano yung tanging pag-asa nila? Para makakita, para maialis sila doon sa bondage ng sin. Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Ang sabi niya rito, yung design daw ng gospel ay pagliwanagin ng ating mga isip. Pero si Satan, ang gusto niya, pagbulagin yung mga tao, hindi sila makakita, maging alipin sila ng kasalanan. Sabi rito, yung idea dito, yung word na light, sabi, lest the light
yung kagandahan. Sa Bible, pag sinabi yung light, ito yung, kumbaga, emblem ito ng purity, emblem ito ng knowledge, emblem ito ng innocence. So pwede natin palitan. Less the knowledge. Pwede ganun less the purity of the gospel. Sabi niya ganon. Sabi, less the beauty of the glorious gospel of Christ, or the innocence or the purity of or the knowledge of the gospel of Christ. Ganun ang idea So dito makikita natin, para tayo daw ay maging malaya, ganun kahalaga na dahil nabulag tayo sa kasalanan, mahalaga na pagliwanagin tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Then and only then, saka tayo magiging malaya. Ito lang yon. Sa sarili natin, we cannot know God. Kasi kailangan na mag-light, dumating yung liwanag sa atin ng Ebanghelyo para makita natin yung mukha ng Diyos sa pamamagitan ng mukha ng Panginoong Kristo. Sabi rito, sinabi ko kanina na yung tunay na kalayaan na binabanggit natin ay magbubuhat lamang sa ginawa ng ating Panginoong Kristo na nararanasan o pinaranas doon sa ating mga kaluluwa nung tayo ay naligtas. Nung naligtas kayo, doon lang kayo naging free. Nung hindi pa kayo ligtas, hindi kayo free. Hindi ako free. We are the servants of sin. Pero because of Christ, by His work, and by the gospel, He made us free. Galatians 5:1, stand fast therefore in the liberty or in the freedom wherewith Christ hath made us free. Meron daw kalayaan yung believer, sabi ni Paul, na kung saan pinalaya sila ng Panginoong Kristo. And then sabi niya, and be not entangled again with the yoke of bondage. Ang idea dito, wag na kayong pumayag na paalipin kayo ulit doon sa mga legalistic o mga rites ng ceremonies ng Old Testament. Pinalaya na kayo ng Panginoon mula doon sa legalism. Pero din gusto ko makita nyo, naging malaya lang daw yung believer sa ganoong pagkakatali ng legalismo nung sila ay na-save. So yung kasalanan, nung naligtas tayo, pinalaya tayo doon na hindi na mamayani sa atin yung kasalanan. Maaari na tayong maglingkod. Maaari na tayong lumapit sa Kanya. Hindi na tayo nagigilty na wala naman akong kwentang tao, dapat mapaparusahan ako, ayoko mag-church. Kasi alam niyo yung mga guilt ng mga tao, ano siya yung guilt na hindi galing sa Diyos Yung guilt na dala talaga ng kasalanan yon. Kasi bakit? Nilalayo sila Yung tunay na pinalaya ng Panginoong Kristo, lalapit at lalapit yon at maglilingkod sa Kanya. Di ba kayo nagtataka bakit kayo nandito not unless malaya talaga kayo? And I hope ganon. Hindi yung nasama lang kayo. Pero you truly desire. Lord, thank you kasi pinalaya mo ako So yung pagpunta ko rito, this is part of my freedom. In-exercise ko yung freedom ko, malaya na ako, kaya mag-church ako pag meron. Kasi ito yung gagawin ko para sa'yo. You made me free. Galatians 4:3, even so, we, when we were children, were in bondage under the elements of the world, but when the fullness of the time was come, paano? God sent forth His Son and made of a woman, made under the law. Anong ginawa ni Lord Jesus? To redeem or to made us free that were under the law. Paano tayo pinalayan ni Lord Jesus Christ? By dying on the cross. By paying for your sins. Kaya wala ka ng kumbaga, wala ka ng utang. Bayad na. Ito pa, yung gumawa ng kalayaan natin, ang tumubos sa atin ay ang Panginoong Kristo. Paano nasiselyuhan yun? Napapatunayan totoo. Sabi sa 2 Corinthians 3:17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kung nasan daw yung Espiritu Santo, yung Espiritu ng Panginoong Kristo, meron daw kalayaan sa tao na yon. Andun daw yung kalayaan. Kaya kung ako mananampalataya ngayong gabi, hindi ako magtataka na naghahangad akong maglingkod. Gusto kong lumapit sa Diyos. Bakit? Ikaw, huwag kang magtataka na naghahangad kang lumapit sa Diyos. Bakit? Kung ikaw ay mananampalataya, Christ made you free. So dito makikita natin, yung mga mananampalataya, sila lang yung tunay na malaya. Yung iba, paano yung di mananampalataya, pastor? Hindi sila tunay na malaya. Pag tinanong mo sila, malaya naman ako, kaya kong gawin lahat ng gusto ko Philosophical view of religious freedom lang yon.
Pero hindi yun yung tunay na spiritual freedom. Kasi yung tunay na kalayaan sa spirito, ikaw ay naghahangad na makapaglingkod. At ikaw ay naglilingkod. Ikaw ay gumagawa para kay Kristo. Pero yung mga tao, philosophical, nakita mo, anong ginagawa sa kanila yun? Alam nila, may kalayaan pala sila. Pero ba't wala silang ginagawa? Kasi nga, alipin sila ng kasalanan. Hindi sila tunay na free. Dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng kapayapaan, na-experience ng mga believers yan. Sabi nga ni Paul sa Galatians 2:4 and that because of false brethren and unawares brought in. Alam nyo ba, yung may mga hindi raw tunay na mananampalataya, pumupunta ng mga churches nila. Bakit? Ang ginagawa daw, who came in privately to spy out our liberty, which we have in Christ Jesus. Nagtataka sila, bakit yung mga Christians, may mga bagay na hindi silang ginagawa na. Eh, yung mga tao na yon na pupunta sa mga iglesia, ang gusto nila, dahil legalistic sila, ibalik nila yung church na gawin ninyo yung mga bagay na to para talagang mapatunayan, talagang tagasunod kayo ng Diyos, ni Kristo. Mali. Ibabalik na naman sila doon sa religious bondage. Ayaw ni Paul. Hindi. Because of Christ, we have liberty. We have freedom. Hindi lang sa freedom sa legalism, but also in all aspects of life. Kanina binanggit natin doon sa Romans 14. Medyo redundant, pero sabi doon, may mga believers na may mga kinakain na hindi kinakain ng iba. Eh, paano yung ganon? Hayaan mo lang. Eh, kung hindi ako kumakain ng baboy, sabihin ko, hindi ako kumakain ng baboy kasi ang belief ko, bawal. Eh, pastor, sabi mo, ang tinuturo mo sa amin, lahat pwede na. Eh, paano yung ganon? O, di pabayaan mo, belief niya yun eh. May mga instances na ire-respect natin. Hanggat di naman siya nanggugulo, walang problema eh. Paano, pastor, pag may mga differences na, tapos ang ginawa, pinag-service kami ng sarili, tapos wala ka, tatanggalin ko siya. Walang pwedeng gumawa nun. Kasi bakit? That's an act of rebellion. Kung tingin mo mali ako, papaliwanagan mo ako. Pero ako pa rin yung may final. Pag hindi ako naniwala doon, wala kang magagawa. Pero ito lang yung point ko. Hanggat hindi issue yan ng kaligtasan o yung doctrinal, major doctrine, wala kang problema. Pagkain lang yan. You have to realize yun, mga kapatid. Pero binasa natin kanina, meron daw isang tao na pinahalaga niya yung araw higit doon sa ibang araw. Parang sa kanya, alam mo, mas sacred yung Sunday tsaka yung Friday. Ay hindi, sa akin mas sacred araw-araw. Sabi niya gano'n. Ay gano'n. May mga differences tayo, mga kapatid. Pero not unless na talagang may kapahamakan o clear na indication na may kasalanan doon. Let's be prayerful na wag din tayo maging judgmental sa iba. Pero mag-iingat din tayo. Baka naman yung inaalaw natin, nagkakasala na rin tayo. Akala lang natin okay, pero may nababiolate pala tayo. Let's just be careful, mga kapatid. Pinapakita lang naman sa atin dito na somehow nandun yung ating freedom eh. Yes, we are free, but we are also accountable. Tandaan natin, ang Diyos pa rin yung maghahatol sa atin. Alam niyo ba, pa nagkakamali tayo, di ba pinapalo rin tayo? Paano pinapalo? Yung magulang, kapag nagkakamali yung anak, kinokorek, di ba? Sabi ng Hebrews 12:5, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. Ano sabi ng Diyos? My son, despise not the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. Huwag ka raw maghinawa pag pinapalo ka o sinasawata ka. Bakit? For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Ano ginagawa na Diyos sa mga anak na nagkakamali? Pinaparusahan, pinapalo niya, ini-spank, kinokorek. Bakit? Sabi niya, may sagot dito eh. Sabi niya, but if ye without chastisement whereof are all partakers, then are ye bastard and not sons. Sino magulang yung hindi na mamalo ng anak? O palito ko yung question. Sinong magulang yung namamalo ng ibang anak? Di ba wala? Yun ang sinasabi ng Diyos. Sabi niya, yung anak ko, papaluin ko. Kasi anak ko yan eh.
Pag nagkamali yan, iko-correct ko yan. Paano yung iba na hindi niya anak? Pababayaan niya lang. Bakit? Bastardo sila. Pag sinabing bastardo, hindi niya anak. That's how God deals. Pag anak niya, ko-correct niya. Hindi niya kayo hahayaang malayo. Ngayon, ito yung tanong. How are we go? Since free pala tayo, pastor, binabanggit mo kanina. May mga instances na pwede tayong maging malaya. Pwedeng sa akin, mahalaga yung magkaroon ako ng, kumbaga, pag Monday, ano yan, sinet ko na yan, na yung araw na yan, dyan ako namamalengke. Alang sabihin ko, ay, mali yan, kapatid. Dapat, Miyerkules ka, tsaka Linggo. Pababayaan ko kayo, bahala kayo sa buhay nyo kung kailan nyo gusto magano. Ano na yan, individual, ano na yan. Saan natin gagamitin yung ating freedom? Meron akong ilang bagay na gusto ko gamitin natin yung freedom natin. In particular cases. Sabi dito, unang-una, we should use our freedom para saan? Kung malaya tayo, saan natin gamitin yung ating kalayaan to do God's will? Yun yung una. Isipin natin, kung pinalaya pala ako ng Panginoong Sokristo para maging anak niya, maging kanyang, kumbaga, lingkod. Saan ko gamitin yung buhay at yung kalayaan na meron ako? Gamitin mo daw yan para gawin ko anong gusto niya. Katulad ni Lord Jesus, sabi niya, my doctrine is not mine, but His that sent me. If any man will do His will, he shall know of the doctrine. Kung sino man daw gagawa ng kalooban ng Diyos, mauunawaan niyo daw yung doktrina na ito. Pero sabi ni Lord Jesus, yung aral daw na yon, hindi galing sa Kanya, kundi galing sa Diyos. Pero kahit siya, ang Panginoong Sokristo, alam niyo kung kanino nakadedicate yung buhay niya? Ano ang ginagawa niya? I came to do the Father's will. So, ganoon din tayo mga kapatid. Ang concern natin, hindi yung magawa yung gusto ko. Magawa yung will ng Diyos sa buhay ko. Laging ganoon, Lord, will mo ba to? Ay, kaming family, lalabas, will mo ba to? Mag-church, will mo ba to, Lord? Bible study, will mo ba to, Lord? Everything. Laging iisipin mo, yung kalayaan na meron ako, dapat ginagamit ko yan para magawa ko yung will ng Diyos, hindi yung gusto ko. Sabi nga, i-ano daw natin yan i-attest and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove. Alam niyo yung prove? That we may test kung ano yung perfect will ng Diyos. Yun daw lagi mong i-test. Lord, ito ba yung will mo? Prayerfully, nagpe-pray tayo. May mga decisions tayo na walang directly na nakalagay sa Bible. Di ba? Bibili ako ng motor. May nakita ba kayong ganun sa Bible? Wala. You just make the principles. May mga principles ka na makikita. Ano yung mga principles? Na maging wise tayo sa paghawak ng pera. O, pag binili ko yon, may kakainin pa ba ako? May sobra naman. O, yun, nire-regard mo yon. O, pag ganon, sino ba yung bibilhan ko? Maglalagay ka rin ng talino. O yung scriptural ano mo, mga good men ba yon? Tama ba yung deal na yon? Hindi ba ako nalugi doon? Nalamangan doon? Though we try our best, may mga instances pa nga na naloloko tayo Diba? We do our best na gawin yung mga bagay, pero hindi rin pa rin guarantee na 100%. Pero we submit everything sa Diyos as we do things. Pero alam nyo, kapag ginagawa natin yung will ng Diyos, there's only one aim. Yung glory pa rin niya. Lord, gagawin ko to, wala akong alam na parang na-violate ko, and I want to do this para sa'yo. Pangalawa, yung freedom natin, gamitin daw natin para gawin yung una kalooban ng Diyos sa buhay natin. Pangalawa, gamitin natin para paglingkuran natin yung isa't isa. Galatians 5:13. For brethren, ye have been called unto liberty. Tinawag daw yung believers para maging malaya. Only use not liberty for an occasion to the flesh. Huwag mo raw gamitin yung kalayaan mo para bigyan ng pagkakataon yung laman mo. Nagawa ng kasalanan. Instead, sabi niya, but by love, serve one another. Sabi mo, gamitin yung freedom mo para maglingkod. Wow, thank you Lord, pinalaya mo ako. Paglilingkuran ko yung mga kapatid ko. Gagawan ko sila ng mabuti. Yan ang gusto niya.
Tingnan niyo si Paul, sabi niya sa 1 Corinthians 9:19, "For though I be free from all men, yet have I made myself a servant." Slave. Ginawa niya, inari niya rin sarili niyang alipin, that I might gain the more. Bakit? Ano bang ginawa ni Paul? Sabi niya sa ibang rendition, "With the Jews, I became like a Jew because I wanted to bring Jews to Christ. The rules that God gave to Moses do not really have authority over me. But the Jews obey those rules. So I chose to obey Moses' rules too." Si Paul, ginagawa niya yung mga bagay na yon para mawin niya yung mga Jew. Kahit hindi naman na siya obligated na gawin pa yung mga ceremonial law, alam niya na yung meaning. Pero ba't pa niya ginagawa? Diba? Malaya ba si Paul na wag na gawin yung ceremonial law? Yes. Pero pag may Jew daw na nakakakita sa kanya, ano ginagawa niya? Ino-observe ba niya? Yes. Akala ko free na siya. Winave niya yung right niya na wag gawin yon. Ba't niya nga winave pa? Ba't ginawa pa niya? May layunin siya, ano? That he might win the Jews. Malaya talaga tayo, pero pwede mong gawin yung mga bagay niya katulad ni Paul. Ginawa niya pa rin yung bagay na yon na pwede namang hindi niya gawin for the sake na mawin niya yung mga tao kay Kristo. May mga ganon tayong pagkakataon. O minsan, nakikipagkaibigan ka. Pwede namang, parang nabanggit ko to kay Lachano nakaraan. Alam ko naman, may mga kaibigan tayong, ano, di ba? May mga kilala kayong LGBTQ. Does that mean, iiwasan natin sila? Ay, malaya na ako. Ayoko yung mga ganyan. Though you have the right yung ganon, pwede mong gawin religiously. Alam mo naman eh. Kaya lang, how will you be able to win them? Oh. It may be limited yung access mo sa kanila, yung ano mo sa kanila, yung interaction mo, pero nonetheless, hindi mo sila totally iniiwasan. Kasi paano mo nga naman sila masisiran? O yung ganon. Diba? Though pwede ko silang iwasan, pero for the sake ng gospel na masirang ko sila, may mga interaction ako na limited pa rin para sa kanila. O. Paano yung ganun, Pastor? Then you are being wise. Pag totally, hindi ka nakapag-share. Ito yung gusto ko lang makita natin, na yung liberty natin, gamitin natin sa tama para makapaglingkod sa iba. Si Paul ginamit niya para makapag-share. Sabi niya, to the Jews, I became a Jew. To the Gentiles, ano ba yung ayaw ng mga Gentiles? Yung Gentiles, opposite naman. Hindi nila ino-observe yung mga yon. O di si Paul naman, pag kasama yung mga Gentiles, hindi niya yung ginagawa. O di nakikita rin siya ng mga Gentiles, ayos ano para to? Liberated pala to. Parang okay na lang pala sa kanya, hindi niya ginagawa yon. Alam naman ni Paul, ceremony lang yun . So nakikita rin, okay. Paul, ano ba yung ano mo? Bakit ganon? Akala ko, Jew ka na mga legalistic. Ay, hindi, I'm a Christian. Di nakapag-share siya ngayon, na-share niya yung mga Gentiles. Ay, magkaiba pala yun. Oo, kasi yung mga Christians, we believe sa Panginoong Kristo. Yung mga Jews, religious Jew na Jewish, hindi sila naniniwala kay Lord Jesus. Pero parang ang ganda nung sa inyo. Naniniwala ako doon sa lalaking i-preach mo. Tagasunod na rin niya ako, I'm a believer. O, di na-convert pa. Ganun ni Paul ginagamit yung freedom. Let's be wise. Gamitin natin para makapag-serve tayo. Gamitin natin para magawa natin yung will ng Diyos sa ating mga buhay. May part pa nga na sinabing ganito . Sabi ni Paul na in relation dun sa paglilingkod sa mga kapatid, sabi niya, in-encourage niya yung mga mananampalataya sa Galacia, sabi niya, and let us not be weary in well-doing. Sabi niya, mga kapatid, huwag tayong maghinawa, huwag tayong magsawa na gumawa ng mabuti sa ating mga kapwa. Bakit? For in due season, we shall reap if we faint not. Huwag kayong mag-alala, aani din tayo. Ito, isipin yan. Gumagawa ba tayo ng mabubuti, mga kapatid? Di ba? Sa isip natin, may mga nakikita tayo na the best I can as a believer, gumagawa ako ng mga good things. Pero meron na bang ani? Naaani mo na ba? Hindi pa. Sabihin natin, marami siguro sasabihin, Pastor, parang hindi ko pa makita yung bunga. Ang dami ko ng katapatan sa Panginoon. Pero para sa kadun sa iba, pinaglilingkuran ko yung iba, pero parang wala pang bunga. Ang sabi naman, if we faint not . Pwedeng hindi ngayon mo makikita yung reward, pero sa eternity mo makikita yung reward. Pero ang encouragement, let us not be weary in well-doing. Huwag na tayong magsawang gumawa ng mabuti.
Huwag tayong magsawa na gumawa ng tama. As we have therefore opportunity, habang tayo daw ay may pagkakataon. Anong pagkakataon? May panahon at may kakayanan. Yun ang opportunity kasi. Minsan, yung panahon, kailangan mo siyang tulungan. Pero wala ka namang ability. Di wala kang opportunity. Nakuha nyo? Yung panahon, tsaka yung ability, magkasama para magawa mo yung opportunity. Sabi ni Paul, as we have therefore opportunity, our time and ability, let us do good unto all men. Hindi lang iilan. Sabi niya, all men, kahit sa lahat. Pero naglagay siya ng exclusivity. Sabi niya, especially unto them who are of the household of faith. Kung gagawa kayo ng mabuti, sabi, gawan niyo ng mabuti lahat ng tao. Especially, sabi niya. Sino yung, kung sa iba, gagawa ko ng mabuti, higit dapat yung paggawa ko ng mabuti para dun sa mga kapatid. Sila yung dapat kong gawa ng mabuti kasi sila yung aking pamilya. Ano daw yung gumawa ng mabuti? Sabi ganon. Yung maibigay mo kung ano man yung mga pangangailangan nila. Iba-iba naman ang pangangailangan ng tao, di ba? Minsan, pagkain. Minsan, may pera. Minsan, hindi naman pera kailangan nila eh. Ang kailangan lang nila, presensya mo, di ba? Kailangan lang nila kausap. May ibigay mo yung panahon na yon. Minsan, ang kailangan nila, hindi pera, hindi presensya. Kailangan naman nila, very urgent, advice. Anong gagawin ko? Give me insight. Anong gagawin ko sa bagay na to? Kaya dito, makita natin yung preference natin as a believer. Lagi nating unahin yung ating mga kapatid. And thirdly, sana natin gagamitin yung freedom. Let us use our freedom to do God's will. Let us use our freedom to serve one another. And thirdly, let us use our freedom to avoid sin in our lives. Gamitin niyo yung kalayaan niyo para iwasan yung kasalanan. Ang sabi ng binasa natin kanina, hindi ko hinighlight kanina eh. Yung Galatia 5:13. Only use not liberty or only use not freedom for an occasion to the flesh. Huwag mo raw gamitin yung kalayaan mo para mabigyan ng pagkakataon yung mga laman mo. Ang idea, i-abuse mo yung liberty mo para bigyan mo ng pagkakataon na magawa mo yung kasalanan mo. Mali! Huwag mong isipin na yung ebanghelyo ay pinalaya ka para suwayin ng batas. Mali! Pinalaya ka ng Panginoong Kristo doon sa bondage ng sin para nalaman mo, tinubos ka na niya. Para ano? Maging malaya na ano? Sumunod. Kasi hindi normal sa atin na maging obedient. Ang normal sa atin, maging disobedient bilang unbeliever. Yung mga tao, ganun eh. Kaya nga napalaya tayo spiritually, pansinin nyo, doon kayo nag-start maging obedient. Ano gagawin ng ng kaluluwa na nakatali pa sa kasalanan niya? Hindi siya maglilingkod. Sigurado ko wala siya dito. Ano gagawin niya dito? Anong business niya dito? Hindi niya nga gusto maglingkod eh. Alipin siya ng kasalanan. Hindi siya lalapit sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung naranasan niyo maging malaya sa kasalanan mo, maging masaya ka. Kasi ang daming pwedeng maka-experience yan. Isa ka sa pina-experience yan ng Panginoon. That's a token. Pagpapakita niya ng pag-ibig niya sa'yo, ng pagkilos niya sa'yo. Pagpapakita niya ng kaligtasan niya sa'yo, na gumawa na ako sa'yo. Initial work, intayin mo lang, hindi pa ako tapos. Until you die, I'll be working sa buhay mo. Huwag daw gamitin yung kalayaan to give occasion doon sa ating mga kasalanan. Sabi nga ni Paul, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Total, ang kaligtasan pala is by grace eh. Kahit makasalanan tayo, tinubos tayo ng Panginoon. O di okay lang kahit magkasala tayong magkasala kasi marami naman pala yung grace niya eh. Mali. Ano yun? Inaabuso mo ba? Total, papatawarin pala ako ng Panginoon eh. O di okay lang, gumawa ko ng maraming kasalanan. Wrong. Mali yung pagkakilala mo. Mali yung pagkaunawa mo. Huwag mong gamitin yung kapatawaran ng Diyos para ikaw ay lalong magkasala.
Dapat, kung alam mong pinatawad ka ng Panginoon, it should encourage you. Lord, I want to love you more. I want to follow you more. I want to serve you more. Kaya nga sabi ni Paul, yung argument niya, baka isipin niyo yan ha, o ano gagawin natin? Magpatuloy ba tayo sa kasalanan para sumagana yung biyaya? God forbid. Huwag nawa ipahintulot ng Diyos. Bakit? Paano mangyayari yon? That we are na tayo, sabi niya, that are dead to sin, live no longer therein. Paano mangyayari? Patay na nga tayo sa kasalanan eh. Paano ka pa magpapatuloy doon? Di ba tinubos ka na? O, namatay ka na. Not unless hindi ka pala namatay sa kasalanan mo. Di ba? Huwag na tayo magpaalipin sa kasalanan. Yun ang sinasabi ni Paul. Huwag mo nang hayaang magpatuloy yan sa buhay nyo. Itinulad yan sa parang damit eh. Sabi niya sa Romans 13:13, let us walk honestly as in the day. Yung parang nasa liwanag ba? Ang idea, lumakad tayo ng may katapatan bilang mga anak na nasa liwanag, not in rioting, yung mga excesses, mga party, and drunkenness, not in chambering and wantonness, mga sin, not in strife, yung pag-aaway-away, inggitan. Instead, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Sabi dito, but put ye on. Ang idea, alisin mo yung mga masasama mong gawa, tapos gumawa ka ng mga mabubuti. Yung idea dito na put on Christ, ang idea is to imitate or copy Christ. Huwag tayo maliligaw, ang sabi niya rito ni Paul, but put ye on the Lord Jesus Christ. Paano mo siya isusuot? Ano yung parang damit? Ay Lord, ini-imagine ko parang ang damit sinusuot na kita ngayon, para kang t-shirt. Mali. Ang ibig lang sabihin, kung ano yung mga bagay na binanggit dito sa salita ng Diyos about Him, i-imitate mo daw siya. So, to put on Christ is to imitate Christ. Huwag natin bigyan ng pagkakataon daw yung laman and to fulfill the lust. Huwag natin hayaan yung sarili natin na magkasala tayo. Let me end. Mga kapatid, we are free as individuals. Pinalaya tayo ng Panginoong Kristo. Huwag natin gamitin daw yung kalayaan para magkasala tayo. Knowing, alam naman natin yung ending ng kasalanan eh. Kakapahamak natin yan eh. Instead, gamitin daw natin yung kalayaan to serve God or to do His will, to serve one another, kung ano man yung capacity na binigay ng Panginoon sa atin, and at the same time, iwasan natin yung kasalanan sa buhay natin. Alam niyo mga kapatid, ganun yung tunay na kalayaan. May kalayaan ka ng tumanggi. Dati kasi hindi ka tumatanggi. Di ba? Gawa tayo ng mali, kasalanan, hindi ka naman nagre-react eh. You just do. Pero nung naging Christian tayo mga kapatid, that's the only time we learn to say no. And as a Christian, let us keep say no doon sa mga kasalanan pa na maaari ay ginagamit o nagtumutukso sa atin. Kaya let's use yung ating liberty or let us use our freedom para mag-glorify natin ng Diyos sa ating mga buhay. Kanina, binanggit ko yung may mga iba-iba kasing aspekto eh. Sabihin, pwede ba yung liberty natin i-apply doon sa use ng Bible? Kaya lang, binanggit din natin kanina doon, ang hirap naman kung magkakaiba tayo ng Bible version. No? Ang tinuro ko po sa inyo na gamitin ay King James Bible. Okay? And don't advise yung iba na mga modern translations kasi may mga omissions, may mga additions. So, kung ano yung na-establish dito, i-follow nyo pa rin yun. Okay? Hindi siya para akala ko free kami. Oo nga. So, gusto mo palang gumawa ng kakaiba na ikaw yung magiging kakaiba dito. To what purpose? Anong goal natin? Di ba to be in unity? Para magkaroon ng pagkakaisa. So, isipin natin mga kapatid na yung kalayaan natin, gamitin natin para mag-contribute tayo ng pagkakaisa. Mag-contribute tayo ng peace. Kung yung gusto mong gawin, ikagugulo ng church, wag mo nang gawin. Diba? Sabihin, malaya pala tayo eh. So, maglalagay ako dito ng ng camera. Tapos doon na ako sa bahay manunood. Gusto ko nakaupo lang ako, nakahiga. Pwede ba yon? Hindi pwede. Hindi ako papayag. Ba't mo ba gagawin yan? Ang lapit-lapit dito. Pumunta ka Si ma'am,
May live naman, okay? Pero I'm just making a point, okay? Na just see to it na yung gusto nyong gawin ay God-honoring, okay? Kaya isipin natin yung three things. Let us do God's will, let us serve one another, and let us avoid sin. Diyan natin gamitin yung ating freedom. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you po sa gabing ito. We give praise, thanks, and glory. In Christ may pray. Amen. Sige po, magana tayo mga kapatid. Urgent is